feeling ko talaga itong si Ate Risa, kinwelyohan. Oo. Hindi ba kayo nagtataka out of the blue biglang? Kasi ito nga, immaculate lang yun. Immaculate lang yun. Immaculate. So parang ang eksena niyan is she is kaya ito lahat sa Kongreso may insertions yan. Kaya hindi sila makapalag kay BBM kasi alam lahat ni BBM mga pinagagawa nila. I think it's going to be an uphill battle. So magpo-file ka sa 2026. Kailangan magpo-file. Magpo-file ka na, ipa-file mo na naman ng February. So ibig sabihin, kailangan mo na insertions. Kailangan mong bigyan yung mga Congress na. Ano ulit, 500 billion uli yung insertions ngayon na 2026 na budget, ha? Nakapag-insert na sila. So there you have it. Hindi, alam mo, for me, I really feel na, let BBM finish this term. I think the Filipino people needs to experience a rude awakening. Oo. A rude awakening, oo. Wala pa eh. Hindi pa dun sa rude awakening eh. Kasi nga, iniisip pa nila na, may 2028 naman. Oo. Let him finish. Let him finish until 2028. Tingnan natin kung what kind of country the Philippines will be in 2028. Baka you cannot, yung makikita mo nga eh, the entire trajectory is already going down. It's unsalvageable. Kailangan mo ng kailangan mo ng milagro. Kailangan mo ng milagro ng lahat ng uri ng Diyos. Mula kay Zeus hanggang kay Jesucristo. So yun, ang klaro, 'di ba? Sobrang klaro nung explanation ni Attorney Vista. Ayan, follow niyo siya. Ay. Nagbardagulan kasi si Attorney Vista at si Attorney Heidi Mendoza. Ay si Attorney Vista at si Attorney Heidi who? Mendoza. Attorney Vista. Anong sabi ni Heidi? Diyos ko naman. Hindi, nagsagutan siya sa wall ni Attorney Vista. So ngayon, si Attorney Vista, hindi talaga siya tinantanan. Talagang hinimay talaga ni Attorney Vista lahat ng mga lahat ng mga sinasabi niya, lahat. As in talagang very, very clear. Ayun, very, very clear yung mga kinembot. Kaya, ayun, so nakakaaliw lang. Ay, wala nang masabi ngayon to si Heidi Mendoza. Ito naman kasi si Manang Heidi, Aling Heidi. Tama na. Itigil na Manang Heidi. Manang Heidi? Para ka naman si Aling Sheila. Or si Aling Isabelita. Sino yung frat? Namatay pala sa frat war yung anak niya. Putang ina ninyong lahat. Ano mga trip niyo sa buhay? Alam mo, I really feel, I will say this with all honesty. With all honesty. You know what? The Kakamping brand is supposed to be a promising brand. Okay, it's supposed to be a promising brand. Let's separate the Kakamping people to the brand itself. Okay, to the brand itself. Okay, so it's supposed to be a promise. It's supposed to be a promising brand, fresh, fresh politics, fresh this, etc. The problem with them is the branding is not the brand of the people of the brand.
Do you get what I mean? Parang ganito. Mm. So, you present your branding, let's say, alam mo yung parang parang ano yan eh, parang manliligaw. So, yung manliligaw, ipepresent niya yung sarili niya na ano siya, ganito siya, gentleman, ganito, etc. Nung nililigawan ka niya, nagoyo ka niya. Tapos, nung naging kayo na, bakit ako binubugbog nito putang to? Ang ayos ang tinutino nito nung... Oo. Yung it wasn't as good as advertised. Yeah. So, there is some manipulation in the advertising. Do you get what I mean? Okay. So now, Digong is this is like the 2016 problem. Okay. This is the 2016 problem. Na hindi na natuto itong, well, the Dilaws are really behind nakakamping politics, so it goes without saying. Do you remember the 2016 elections? Okay. To be frank, if you're going to look at the performance of Pinoy wasn't that bad. Okay, the Pinoy administration wasn't that bad. Okay, especially looking at what's happening now. No, yeah, it wasn't that bad. In all sense of the word, maybe Mar Rojas would have a shot. But I'm pretty sure it would be Binay who will win, who would have won 2016 elections. Yeah. But the thing is ganito. So you have this Daang Matuwid branding. Kakamping is just Daang Matuwid branding. Okay? So they have this branding of Daang Matuwid in 2016. They presenting themselves as the Daang Matuwid, and then they present themselves as Decente. Remember the Decente branding in 2016 na na-imbier na talaga lahat ng tao? Putang ina ka, bakit Decente? Hindi ka naman Decente. Ganyan. Tapos, and then came Digong. Nagmumura. Really, like on the surface, on the surface. Wag tayong magplastikan. Halimbawa, meron kang dalawang manliligaw, Joey. Halimbawa, may dalawa kang manliligaw, Joey, Yung isa sing Mar Rojas, dinadala ka ng bulaklak, maayos sumagot sa magulang, ganyan. Alam mo yung mabango, hindi nagmumura, ganyan. And then, merong isang nanliligaw sa'yo na si Digong na ang bastos ng bibig, ganito. I'm pretty sure you might fall for the Mar Rojas manliligaw. It's easy. Yeah. Kumbaga parang hindi ganun kahirap. Hindi ganun kahirap, hindi ba? But the thing is, the Filipino people saw through it. And I'm pretty sure, kung hindi mo pa sinasagot yung manliligaw mo na Mar Rojas, and nagpa-virgin ka, Oo. Nagpa-continue ka ng panliligaw sa dalawang ito. Nagpa-continue ka ng panliligaw sa dalawang ito. I'm pretty sure you might see through na, putang ina tong Mar Rojas kung manliligaw. The brand is not branding. Dito na lang ako sa brand Y. Alam mo yun? Nakasama mo sa inuman yung isa. Diba? Hindi mo, diba? Dalawa yung manliligaw mo. Yung isa, nagpaligaw ka, binigyan ka ng flowers, Tapos nagbigay ka rin ng pagkakataon dun sa isa, niyaya ka ng inuman or niyaya kang kumain ng fishbowl sa kanto. Nag-usap kayo. Ay, diba? Inabot kayo hanggang alas 5 ng umaga sa pagchichikahan. Yeah, tapos nalaman mo pala, beneath the trash talk is a golden heart. Oo. And tapos, yung mga tipong random moments na nakita mo yung real character ng tao. Halimbawa, naloka ka na biglang, may mga ganyang moments di ba, na meron kang manliligaw, ang bango, pwede mo i-introduce sa nanay, tapos na-stuck, tapos
nagda-drive siya. And then, merong namamalimos sa kotse. Tapos bigla na lang siyang, pak! Na, ay naku, huwag ka magbibigay dyan kasi ganito. Na parang, ay, parang, alam mo yung mga ganun moment? Yung random event, tapos biglang, ay putang ina, nakita mo yung character ng tao. O yung tipong, yung tipong nasa traffic, tapos, nasa parking kayo, tapos paalis siya ng parking, tapos merong gumanong sasakyan, tapos biglang nag-road rage. Ako may ganun ako eh. May ganun ako eksena, girl, talagang bonggang manliligaw, mayaman, ganyan. Galing sa na yung mga kaibigan ko talagang kinikilig sa akin kasi nga mayaman. Pedigree talaga kasi member ng isa sa mga aristocratic family sa UK, ganyan. Bakla. At ang ganda-ganda ko na, no? Ganda-ganda ko na. Feeling ko ang ganda-ganda ko na. Girl, so galing kami, nag-dinner kami sa Mayfair sa London, sa isang restaurant. I forgot the name of the restaurant we went to. So nandun ako sa kanyang sasakyan. Girl. Traffic. So parang may babaeng driver na medyo na ano lang yung pag-drive. Girl, binukas niya yung road rage. Binukas niya yung salamin niya. Alam mo, ginanyan niya yung babae. Woman. Tapos hindi ko na siya tinita. Dinedma ko na talaga siya. Tapos sabi ng mga friend ko, bakit mo dinedma na? Ganyan. Si Robert, yung pangalan. Si Robert. Tapos kinuwento ko. Sabi ko, that was the moment na I saw through the veneer of being well-dressed, of being part of an aristocratic family, being rich, being, on paper, you will check him eh. I'm pretty sure any. Tapos sinabi ko pa na, kasi nakasama ko na siya sa loob ng and I felt na his life is really sad and I don't want to be part of that kind of very sad life. Alam mo yan. And that is actually the problem with the kakampinks. They remind me of Robert. Mga they remind me of Robert. And the brand is not branding. It is not the campaign politics that is the problem. The problem really is yung mga taong may kakamping politics daw, pero they actually act like Bongbong Marcos. So, yeah. The brand is not branding. Okay, for yung I think I have the complete picture of what you are saying. Kasi yung noong 20 mga pero the thing is, they were just used. They were just used. Okay? That is the problem. Na sinabi ko na nga, 'di ba? Parang itong karamihan ng mga politiko na nangangako na sila ang mag-aano sa kabataan, ganyan, ipaglalaban nila ang kabataan, ang kailangan ng kabataan. Bakla, you are already batch 18 ng kabataang pinangakuan niya. True. Sa tingin nyo ba, hindi kami naging kabataan? At ito mga Correct. Hindi ba? Ito kasi si Digong. Hindi siya nangangako sa kabataan, nangangako siya sa mga taong nagtatrabaho. Para buhayin yung mga pamilya nila na papangako sa inyo na yung mga anak ninyo hindi mapapahamak, hindi magkakaroon ng drugs, hindi maho-hold up ng gabi, hindi magaganyan. That's it. Wala na siya ipapangako sa kabataan. Di ba? Kasi the goal
is to actually to create a safe condition for them. It's not really to give you what you want. It's just gonna make you like, I'm not gonna give you what you want, but I'm gonna give you a safe environment for you to pursue what you want. That's it. That's a minimal condition. Okay. Now ito kasi sila, itong mga the kakamping politics, they promise a lot to. Kaya nga sila kaya nga multi-sectoral yung kanilang eksena eh. Alam yung kanilang eksena multi-sectoral, ang dami nilang papangakuan, o ikaw mga bakla, ibibigay namin to, o kayo mga religious group, ibibigay namin to. Bakla, ang dami yung gustong gawin sa buhay, ang dami yung gustong patunayan. Simple and you cannot deliver. You cannot deliver. Simple lang, bakla. Lahat ng tao gustong maglakad sa daan nang hindi sila ma-hold up. Bakla ka man, pari ka man, anti-bakla ka man, kahit adik ka man. Gusto mo pag maglakad ka ng daan, hindi ka ma-hold up. Gusto mo na pagkukuha ka ng business license, gusto mo mabilis. Wala lang. That's it. Kaya nga sabi ko, you don't need to overpromise as a politician. Give the minimal condition for people to pursue what they want on their own terms. That's it. Kasi, bakla namin gusto yung the real problem of the Philippines is really slow service, slow this. Bakla madiskarte mga Pilipino. Diyos ko doon, kung hindi ba diskarte yung mga Pilipino, baka lahat tayo dito nagpatiwakal na, no? Dahil sa kondisyon ng ating bansa. Just give them the minimal conditions for them to pursue their own career. Kaso, ang dami gusto patunayan ng iba, kailangan baguhin ang moralidad, kailangan baguhin ang ganito. Baka wala kami pakialam dyan. Okay, we want a safe, the maximally safe environment for everyone to thrive according to their own terms. Wala na akong pakialam what your term is for thriving, basta it's safe, sane, di ba? It must be safe, sane, and consensual. Yan lang ang minimal condition, safe, sane, and consensual. Pero when we look at the campaigns, how many of their influencers nag-espouse to ng campaign politics, how many of these influencers suddenly mababalitaan mo ay bakla ng rape, bakla nagpapakubad ng lalaki, bakla, darling, para kang gumawa ng endorser na hindi naman ginagamit yung produkto mo. And alam to lahat ng marketing. Pag nakita yung endorser mo hindi ginagamit yung produkto mo, bakla, that's your product will definitely, di ba? Yung nasa advertising dito, di ba tama ako? Kaya parating may clause dyan na kailangan hindi ka makikita, pag nag-endorse ka, hindi ka dapat kailanman makikita gumagamit ng produkto ng iba. Kaya nga si Chris Aquino meron dati documentary na pag binuksan mo yung kanyang pantry, makikita mo yung mga yung ini-endorse lang niya yung nandun kasi hindi siya pwedeng makita gumagamit ng ibang produkto. Hindi ba? So ganun ang eksena ng buhay. So kita mo itong si Damnit Bagaan. Another kakamping who like to represent being a kakamping. But look at how he is. Hindi ba? Parang Bex, yan it doesn't fit what is advertised. True. Ayan. Anyway, teka, anong tawag dito? Alam mo na ba yung nangyari today? Yesterday? Yesterday pala. Yesterday, yung nasuspend si Kiko Barsaga. Yeah. So, nakita mo na, di ba? Yung mga anti-Marcos, bumoto
para suspindihin ang pinaka-vocal na anti-Marcos sa Kongreso. So, that's it. Inquired upon. Bakit ganyan bakit ganyan ang voting pattern dyan? Because lahat may insertions. Exactly. Lahat may insertions. Binusog ni Marcos. Ngayon, if you go against Marcos, kaya nga feeling ko, itong si Katunying, nung nilabas niya yung ni Risa, yung kanyang immaculate insertion. Di ba, bakit out of the blue, itong si Katunying, inatake si Risa Ontiveros. Hindi naman inaatake ni Risa Ontiveros si BBM. Why out of the blue? Why out of the blue? Feeling ko, yun yung, magsisisigaw ka dyan ng wag kang di ba kasi si Risa ang parang head ngayon ng kakamping eh. So parang kinwelyuhan na ng BBM admin si Risa na wag kang pumunta. Do not dare. Do not dare. Yun parang warning shot, di ba? Parang warning shot. Di ba after nung ni Katunying, parang wala na? Wala so parang nagkaroon na ng hindi naman, okay na, hindi kami sisigaw ng Marcos resign. Bubunutin ko yung tinggil mo, ganyan. Diba? Hindi. Hindi ba? Kasi, natakot yung tinggil. Kasi naalala ko nung nilalabas yung kay Romualdez, yung ganyan, baka may nagpapadala sa akin na, ito yung mga naging insertion ni Lenny nung congresswoman siya. Ako naman parang, anong point? so parang feeling ko, binibaitan. Ewan ko kung may natatanggap ng ganyan. Siguro binibaitan ka ng kabila. Binibaitan tayo nung LBM group na na maglabas against the kakamping in order for them to be, na ganyan. Ako talagang nilabas. Kung anong pakialam ko dyan. Diyos ko, that was a very, very long time ago. Yeah. Pero the thing is, ang issue ngayon is kayo. So, bakit So, feeling ko talaga itong si Ate Risa, kinwelyohan. Hindi ba kinatatawa out of the blue biglang? Kasi ito nga itong si Ate Risa, di ba nga, ang dami-dami rin itong insertions. Yung insertions niya, di man lang niya binigyan si mama. So talagang obvious na para lang sa niya yun. Para lang sa sariling plano lang niya yun. Immaculate lang yun. Immaculate lang yun. Immaculate. So parang ang eksena niyan is she is kaya ito lahat sa Kongreso may insertions yan. Kaya hindi sila makapalag kay BBM kasi alam lahat ni BBM mga pinagagawa nila. Kasi nga 'di ba? Yan ang quid pro quo. Papayagan ko ang inyong mga papayagan ko ang inyong orgy ng insertions. Basta wag kayong sisigaw. Wag niyo kong pakikialaman sa aking sariling insertion. 'Di ba? Yan ang quid pro quo. Si Digong nakialam. True. Tinapon sa dahig. Hindi ba kayo na bakit ha? Eksena ninyo na. Or siguro ang quid pro quo, huwag kayong sisigaw ng Marcos lang. Kailangan parating yung idadawit si Sara. Oo. Kailangan. Actually, gano'n na nga yung sigaw nila, Marcos Duterte Rizal. Ako, masasabi ko dyan ay I think it's going to be an uphill battle. So magpo-file ka sa 2026. Kailangan magpo-file. Magpo-file ka na, ipa-file mo na naman ng February. So ibig sabihin, kailangan mo na insertions. Kailangan mong bigyan yung mga Congress na. Ulit, 500 billion uli yung insertions ngayon na 2026 na budget, ha?
Nakapag-insert na sila. So there you have it. Hindi, alam mo, for me, alam mo, for me, I really feel na, yeah, let BBM finish this term. I think the Filipino people needs to experience a rude awakening. Oo. A rude awakening, oo. Wala pa eh. Hindi pa dun sa rude awakening eh. Kasi nga, iniisip pa nila na, may 2028 naman. Oo. Let him finish. Let him finish until 2028. Tingnan natin kung what kind of country the Philippines will be in 2028. Baka you cannot, yung makikita mo nga eh, the entire trajectory is already going down. It's unsalvageable. Kailangan mo ng kailangan mo ng milagro. Kailangan mo ng milagro ng lahat ng uri ng Diyos. Mula kay Zeus hanggang kay Jesucristo. In order to reverse everything, binigay ko na sa inyo yung economic tourism data. Ewan ko nakita niyo yung bago kong pinroast, yung Cambodia versus Philippines ng October 2025. Oo. Baka we are now struggling in order to beat Cambodia. Grabe, no? Dati ang ka-level we are natin. Now struggling. Look, before we are trying, before we sit comfortably above Vietnam in terms of economy. Yeah. And then nalagtasan tayo ng Vietnam. And then we are now trying our best to beat to actually now try to catch up with Vietnam. Hindi na natin magawa because a lot of failed policies. So now we are depending on tourism. Okay na eh, di ba? Okay na. Maganda yung momentum. One of the brilliant outputs of the Pinoy administration was it's more fun in the Philippines. Parang it invigorated the tourism industry. Mind you ha, tsaka pa ang infrastructure nun. Pero the tourism was like going up. Soaring. Now, all of a sudden, we found ourselves struggling to beat Cambodia in tourism. How did this happen? True. And tourism is the only industry that you are actually very competitive. Service. You don't have any industry anymore that you are that competitive. Kasi lahat ng competitive mong industries exports, nalalagpasan na because of Bongbong Marcos. Look at your banana industry. Bakla wala nang gustong kumain ng banana mo. Oo, Cambodia na. Saging ng Cambodia mas maliit, ngunit mas hinahanap-hanap ng mga Chinese. Durian mo? Bakla durian mo? Thailand and Indonesia. I think Cambodia. Cambodia. Bakla yung dalawang industry na competitive ka dahil masarap naman talaga yung prutas mo. Baka wala na nalagpasan ka na. May mga nagsasara ka ng mga farms. Di ba yung isa sa mga pinakamalaki exporter ng banana nagsara under BBM? Because the 5,500 employees, 5,500 employees. 5,500. And then, your tourism industry is now struggling to beat Cambodia. So everything is going down. Okay, you might have fluctuations in the middle, but the trajectory of the Philippines is really going down. Pero the thing kasi,
I think a lot of Filipinos ay may fatigue, no? Na parang, bakit tayo magre-revolusyon? Pwede naman natin hintayin ng 2028. So, kaya ako, well, Di it's okay. hintayin nyo. Ako okay nga. Sige, parang, yeah, sure, go ahead. Wait until 2028. Actually, wala ka rin namang magagawa ngayon. Kung pumalit ka kay Bongbong Marcos, you cannot reverse this trend. You need a massive shake-up. You need a massive, putang ina ninyong lahat, gumising kayo. Tak, tak, tak. And the only thing that could do that is for the entire thing to crash. Right before everyone's eyes. Right before everyone's eyes. Oo. Kasi maano mo na kasi when you are rock bottom, that's the time that you realize na tangina, we need to shape up. Aminin ninyo, kahit sa totoong buhay. It is only when you are on the rock bottom talagang nagkakaroon ka ng extreme motivation in order to improve your life. Yeah. 'Di ba? Kailangan mong magdusa. So, baka ito yung kailangan ng mga Pilipino, kailangan nila muna magdusa, o 'di ba? Ngayon, ang maganda kasi dito, matatandaan ng mga Pilipino kung sino yung mga taong nag-tolerate sa mga kaganapang ito. That's the political aspect. Correct. People will remember who. Kasi pag nag-collapse na, everything collapse. Hindi pa kasi masyado eh. Medyo ano pa tayo, medyo nakagano pa tayo, girl. Medyo nakagano pa tayo. Oo. Yung ano na yung parang babagsak na pero ayaw pang magtalunan sa meron pang bulating hindi bumoboto. Oo. Baka maano pa to makabig. Baka meron pang anay ng bahay na hindi pa bumoboto. Kaya pwede pa to. 'Di ba? Pwede pa to. Nakatayo pa eh. Diba? Meron pang anay ng bahay ang hindi pa bumoboto. Kaya hindi pa bumabagsak ang bahay. So ikaw, yun. Pero always remember, from the political standpoint, matatandaan ng mga Pilipino na, kasi the Filipino people will look back. Tangina, why? The data will be out. You cannot lie against the data of the trend. How will you lie against the trend of the data? Paganda nung kay PRRD, the momentum was sustained, and then suddenly under you, everything crashed. And the people and the politician were silent. A lot of politicians are silent about it. At yung mga nagsasalita about it are being punished in connivance with the people who are anti-Marcos, supposedly. How will you explain that to the Filipino people? True. Ayun. Well, anyway. Hindi, kaya nga kita mo yung rally nila ng November 30, girl. I really think that a lot of kakampings are already thinking na niloloko sila ng mga leaders nila. Oo. Di ba we were talking about nung ano? Yes. About especially magkakaroon ng existential crisis yung lahat ng mga kakamping na nasa, yung mga followers lang. Mga followers. Girl, after, ano na tayo? Nasa post-Amy Marcos BBM admin na tayo. Oo. Yung revelation ni Amy Marcos. Girl, even the hardcore kakamping would. Do you really think yung mga kakamping followers nyo, yung ordinary lang, na botante ninyo, when they heard Amy? What Amy said, What Amy said?
Sa tingin ninyo, ang pag-iisip nila katulad ng pag-iisip ng mga leaders ninyo na, ay, desperate lang si Amy. Bakla. True. That's not how a real human being. Siguro kayo mga influencers because that's your job in order to influence your nakakampings not to believe Amy. Oo. But can you control how your followers will think about what Amy said? And the mere fact that you did it, that your leaders don't join the calls for Amy's for hair follicle test, bakla everyone will be suspicious. Correct. Mm-mm. So, 'di ba kaya nga 'di ba yung mga pag meron mga nagpo-post sa comment section ko, no, sinasabi nila kinakausap din nila yung mga kakamping nilang friends, ganyan. O bakit ayaw niyo magpatawag ng hair follicle test? Ang sagot ba, ang mga sagot daw, hindi ba sinabi na namin sa inyong addict noon? Bakit ngayon kayo hihingi ng tulong sa amin ngayon? So parang, Lex, if that is your answer, ibig sabihin, nasa dulo ka na ng PC. Nasa dulo ka na ng PC mo. Mm-mm. Ibig sabihin, you are now hanging by a thread in your belief in your own politics. Sige nga. In real human relationships, pag ganyan ang sagot sa'yo, pag passive-aggressive mo, wala na to, di ba? Wala na to. Nasa dulo na yan ng PC. Kaya, tingnan mo yung turnout. Siyempre may pride. May pride ka eh. Na hindi nagsasalita yung mga leaders mo. Hindi ka nagsasalita. Girl, siyempre may defense mechanism ka. Ang defense mechanism nyo. Di ba sinabi ko na sa inyo noon, bakit hindi ka nagsasalita ngayon? Yun ang point eh. Ba't hindi ka nagsasalita ngayon ng hair follicle test? So, ibig sabihin, meron ka ng may struggle ka na sa utak nyo na, oo nga no, bakit hindi kami nagsasalita laban sa drug addiction ni BBM ngayon? Pwede mo bang balikan ang 2022 forever? Bakit hindi mo pwede? Bakla. Hindi ganyan ang totoong buhay. Sa totoong buhay, siguro mag-aano ka for pride purposes. Pero at the end of the day, you are just human being. Bago ka matulog, pag-iisipan mo, pagmumunihan mo ang mga bagay-bagay. Kaya, yung November 30, bakla, compare that to their previous rally. Compare that to their previous rally nung September. Mas marami sila ng September. September at saka ng January. Marami sila nun. Di ba ang dami nyo? Pero pagkatapos ng bombshell ni Amy Marcos, wala na kayo? Something is boiling underneath your pink ocean. Alam mo, ang isa sa mga na-observe ko, isa sa mga reason kung bakit onti lang yung nandun, yung mga schools, hindi na sila pumayag. Hindi na sila pumayag. Wala na yung mga students eh. Diba? Ayan yung malakas magparami. Kasi noong September 21, yung nakipagbardahan ako ng bonggang-bongga sa mga rallyista doon, mga estudyante yung mga yun eh. Mga students, madami mga estudyante, iba-ibang schools. From PUP to most shala schools. Ito ang tanong, bakit hindi nag-commit ang mga schools? Siyempre, problema ko, may mga parents associations yan. Ikaw parent ka. Narinig mo yung sinabi ni Amy. What will be your reaction? Totohanan lang. Nagreklamo na siguro yung mga parents. May parent association sa mga school. Correct. Bakla, kahit, lalo na Pilipinas, hindi naman ikaw nagbabayad ng tuition fee mo dyan. Mga magulang mo, kaya mataas pa rin ang parent control sa even after colleges.
True, ayun. So, yun yung na-notice ko, no? So, mukhang wala na ang mga schools. Sumipak na ang mga schools. Ayan. Mga UP lang ang pumayag sa rally. And it's not even yung kumbaga hindi rin lahat ng mga estudyante, yung mga groups lang din na na mga militanteng grupo lang din na UP based. Kasi wala nang ordinary UP student. Oo, wala nang ordinary UP student, ganun. Ayun. Exam week daw. Wala namang ganyan-ganyan nun. In fact, pagka mga ganyan nga, exam week, dyan nga mas madaling magpa-attend ng mga estudyante. Dyan mas madaling magpa-attend ng mga estudyante. Paano exam week? Sunday. Paano nyo may explain yung sa Iglesia ni Cristo? Hindi ka ba magpe-prepare din ng exam ng araw ng 3? Correct. So ang na nito talaga, nakita na yung totoong numbers nyo. Okay. That is the dangerous thing. Nakita na kung gaano kayo kapayat. Kaya hindi nyo mabitawan si BBM. Dahil pag tinanggal ang sinasandalan ninyong pader, you are nothing. Aminin ninyo, bakit nakapasok si Bam? Hindi ba dahil sumandal sila kay BBM? Correct. True. Kaya sila ba yun, 'di ba? Kaya sila nagmamasid. Kaya tahimik sila ngayon. Kaya look out sila ngayon. Kaya pala masid na lang sila ngayon.